Magandang hapon po sa inyong lahat at sa ating online na 1.5K na nanonood. Nanonood po pala ang international sa Luzon, Visayas at Mindanao po. Ngayon ay magkakaroon ulit tayo ng debate sa pagitan naman ng skeptical Roman Catholic Church at ang ating affirmative. Parehas silang affirmative sa parehas na stand. May tema po sila sa parehas na stand. Timbangin po natin sa temang patutunayan ko na hindi si Jesus Christ ang nagtatag ng Catholic Church sapagkat walang matibay na batayan na siya ang nagtatag nito. At sa second topic, patutunayan ko na si Kristo ang nagtayo ng Catholic Church ayon sa Biblia at referensya. So parehas po silang affirmative. At ang ating rules po, pagpaumunod muna natin ang ating rules of debate. Ito po. Ang panguna nating rules, ito po'y nasa rules naman po ng lahat ng moderator na respect the moderator. Kung ano po yung decide po ng moderator o dineclare, dapat po talaga nating respetuhin. At sa second rules po, most answer categorical po ang tanong. Ayun po. At bibigyan naman po kayo ng 1 minuto na pagpapaliwanag. At kung hindi niyo po kayang masagot, pwede naman po kayong mag-next question po. At sa pangatlo po, inaalaw po natin ang showdown po. Yung kung mabasa ko po. Yun naman po, moderator naman po ang magde-decide o mag-ruling po dyan. Kapang-apat, inaalaw po natin yung expression. Huwag lang po magiging sagapal po sa kabilang panig. Yun po. Sa pangsunod na rules, pinagbabawal po natin yung wala na po sa tema na napagpirmahanan. Sanay naman po, sa susunod, wala pong ad hominem. Pinabawal po natin yan. So, pwede po ba muna tayong magpakilala? Hindi, brother. Pakilala ko. Hindi na ako? Oo, dyan. Sige. Magandang hapon, mga minamahal kong mga kapatid at mga magulang na nanonood ngayon sa record video at saka sa live kung may nag-live ngayon. Narito po tayo ngayon sa Binyan, Laguna, dito sa Jesus Shrine upang ganapin ang friendly dialogue namin ni Idol Jared. Sapagkat mahalaga po ito, mga kapatid, upang mas lalo nating mapagtimbang, maunawaan at panghawakan natin ng napakatibay. Kung bagaman hindi na tayo magbuwag sa ating kung sinasabi natin na si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko, ay isa po itong daan para lalo nating hawakang matibay at ipaglaban. Kung totoo naman, hindi mo na kailangan ipaglaban yan, totoo na. Sa aking side naman, patutunayan ko na hindi si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Ako po pala si Emmanuel B. Villanueva. Salamat po. At sa ating second, nagpapakilala ng RCC po.
maayong udto kanatong tanan, mga higala, mga isungon, bagamat konti lang ang audience natin ngayon sa harapan, ay marami naman po ngayong nakikinig at nanonood. Sumasahing papawid po ang talakayan at debate na ito, gaya ng nasa 12:4 na Daniel. Sapagkat Biblia na mismo ang nagsasaysay, maliwanag na maliwanag, ngunit ikaw, Daniel, isa mong tatakan mo salita hanggang panahon ng kawakasan. Maraming tatakbong parokot pa rito at ang kaalaman ay lalalo. Kaya sa panahon ngayon, ang Biblia mismo nagsasaysay, ang banal na kasulatan mismo ang nagsasaysay, na siya ikinumpart ng tunay na simbahan at tunang simbahang Katoliko na mayroong kulang sinasabi na ang kaalaman ay lalago. Kaya wala man kayo personal, hindi ko man kayo mayakap, hindi ko man kayo makamayan, mga kapatid, mga kaisunan, ay nandito naman po kayo nakakapakinig sa pamamagitan po ng paglago ng kaalaman. At isa po sa manifestasyon nun ay yung mga teleconference, yung video, at lalo na itong ating live, lalo na sa nanonood na 1.3K, Luzon, Visayas, Mindanao, at international rin po sa awat tulong ng Diyos. At patutunayan natin ito sa awat tulong ng Diyos without my own opinion. Patutunayan natin ito with valid references. Yun po. Salamat sa Diyos. Okay, maraming salamat po sa ating magdidebate. Okay, para hindi na po tayo magtagal, tayo po ay magpapasimula na, Bibigyan po natin sila ng 15 minutes. 15 po sila kada stand. At sa cross-examination, 10 minutes po. Simulan na po tayo. Ito po, 15 minutes. In time starts now po. Hello po mga kapatid. Anong mic dam? Maganda po ang topic, Patutunayan ko na hindi si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Napakaliwanag po mga kapatid. Mahalaga po na maunawaan muna natin ang ibig sabihin ng tunay. Kasi nasa topic po yan patutunayan ko. Pag tindig po niya mamaya para maunawaan po natin yung pagkakaiba. Dahil po ako ay skeptiko na tao, ang gamit ko po kapatid ay filosofiya. Ang gamit naman ng ating katunggali ay Biblia at referensya. Simulan na po natin. 15 minutes. Ito. Ang simula ko pong ituturo, mga minamahal ko mga kapatid at mga kaibigan, ay dapat muna maunawaan ng tao kung ano ang pagkakaiba ng paniniwala at kaalaman. Sapagkat ang akala po ng iba, ng karamihan, kapag ka sila ay mayroong pinaniwalaan, ay yun na po yung totoo. Yan po ang nangyayari ngayon sa modernong panahon. At kahit pa ng mga primitibong tao, ng mga sinaunang panahon, pag naniwala sila sa isang bagay, itinuturing na nila yun na totoo. Subalit ganun po ba dapat? Hindi po mga kapatid. Ang paniniwala po ay unang hakbang. First level po yan. Para makarating siya doon sa kaalaman. Ang paniniwala po mga kapatid ay hindi pa tiyak. Hindi pa siguradong totoo. Ang paniniwala po ay nakabase sa personal na kagustuhan ng tao. Personal na pananaw, opinion, view, perspective. Ganyan po mga kapatid. Ito po ay bibigyan natin ng simpleng analogy para makasubaybay po tayo. Para tayo ay tawag dito, makasabay.
Alam natin, halimbawa kung Muslim ka, no, alam mo na mayroong Biblia. Alam mo na mayroong Biblia kung Muslim ka. Pero siyempre dahil Quran ang iyong ginagamit, hindi ka naniniwala doon sa Biblia. Oh. Alam mo na mayroong Biblia, pero hindi mo pinaniniwalaan yung Biblia. Iyon po ang ibig sabihin natin ng paniniwala. Yung paniniwala po ay nasa tao, nasa kanyang pagpapasya, nasa bawat isa, na ang iniisip ng maraming mga tao porque pinaniwalaan niya ay totoo na. Hindi po kapalit. Meron po dalawang klase ng paniniwala. Ang isang klase ng paniniwala ay nakabase sa kaalaman. Ang isang klase naman ng paniniwala ay nakabase sa walang kaalaman. Ano naman po ang ibig sabihin mga kapatid ng kaalaman, sapagkat yung pagkakaiba ng paniniwala at kaalaman ng ating dinidiscuss ngayon, yun pong kaalaman, ito po yung hindi mapapasinungalingan. Ito po yung tiyak. Ito po yung sigurado. At ito po ang dapat tanggapin ng mga tao sapagkat ito po ang katotohanan. Ito po yung tinatawag na justified through belief. Ito po yung kaalaman. Ngayon po, punta na tayo sa topic. Si Jesucristo po ba ang nagtatag na simbahang Katoliko? Unang-una po, wala pong matibay na ebidensya na si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko sapagkat wala pong sinalita si Jesucristo na itatatag ko ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ito po ay umira lamang nung si Jesucristo ay wala na. Ito po ay nakabase lamang sa paniniwala ng mga tao. Ang itinatag ni Jesucristo, kung sasang-ayon tayo dun sa pag-iral ni Jesucristo, itatayo po ang aming iglesia. Pero hindi niya po sinabi na itatayo ko ang aking Iglesia Katolika Apostolika Romana na ang basihan ay sa Vatican na mayroong mga kardinal po at papa. Wala pong ganun sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po tinitindigan natin na hindi po ang Panginoong Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Wala pong legal na dokumento. Ano ang ating mga dahilan ng pagtutol? Unang-una po, wala pong legal na dokumento na si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Pangalawa, kulang ang ebidensya. Meron mga ebidensya na paunti-unti, subalit hindi tugma sa totoong kasaysayan. Dahil nga po, nakabase lamang ito sa paniniwala. Tinatanggap lamang ito ng mga taong totoo dahil iyon ang gusto nilang paniwalaan. Hindi naman natin maalis sa kanila yun sapagkat ang paniniwala ay karapatan ng bawat tao paniwalaan yung gusto nilang paniwalaan. Pero kung legalidad ang ating pangahawakan, wala pong dokumento na si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Na-discuss po natin yung pagkakaiba ng paniniwala at kaalaman. No? Yung pagkakaiba naman po ng subjective saka ng objective truth. Sapagkat pumapasok lamang po sa subjective truth ang katuroan na si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Sapagkat ito po ay nakabase lamang sa faith-based, faith na basihan. Hindi po ito objektibo na tinatanggap ng pangkalahatan. Ang pahayag
pahayag na si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko ay nakabase sa paniniwala, sa subjective, at sa hindi siguradong katotohanan. Ang mga dahilan pa kung bakit hindi si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko ay dahil may mga turo ang simbahang Katoliko na hindi naman iniutos ng ating Panginoong Jesucristo. Nagtuturo ang Katoliko na sino ba ang kanilang founder? Si Jesucristo, kinikilala nila. Pero iniutos ba ni Jesucristo yung kanilang ginagawa? Gaya ng rosaryo, purgatorio, marami po na hindi naman utos ng Panginoong Jesucristo. Kung ang pagbabasihan ay yung unang siglo ng pag-iral ni Jesucristo ayon sa nakaraan. O, iyan po yung mga pinangahawakan natin. Unang-una po, tayo naman ay eskeptiko. Ang eskeptiko po ay nagdududa at nag-aalinlangan. O dapat po bang pagdudahan? Dapat po ba tayo mag-alinlangan na sinasabi nilang si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko? Dapat po tayo mag-alinlangan. Bakit? Unang-una po, walang legal documents. Walang legal na dokumento na sinulat ni Jesus, pinirmahan niya, itinatag niya, ipinarehistro niya ang simbahang Katoliko. Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala po. May sinalita ba si Jesus na sinabi niyang ako ang founder ng Iglesia Katolika? Wala rin po tayong mababasang ganoon. At marami pong mga katuruan ng Katoliko na hindi naman itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ang pagbabasihan po natin ay filosofiya, ay pumapasok po ito sa subjective truth, yung claim nila na si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko, iyon po ay subjective sapagkat yun ay nakabase lang sa kanilang paniniwala, kaya subjective po yun. Kung ililibin naman po natin sa antas ng totoo, yung sana totoo, siguro totoo, at siguradong totoo, hindi po siya papasok sa siguradong totoo na si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Hindi po siya papasok sa siguradong totoo dahil nga po maraming mga hindi tumutugma sa kasaysayan at maraming mga magkakasalungat, walang legal na dokumento, at may mga turo Katoliko na hindi iniutos ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang ating mga dahilan ng ating pagtutol. Kaya sa tanong na dapat bang pagdudahan, dapat ba ako manatiling skeptical? Opo, sapagkat wala namang dahilan para mawala yung aking pagiging skeptical dahil wala pong legal na dokumento na si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. May mga turo ang Katoliko na hindi itinuro ng Panginoong Jesucristo. Yung kasaysayan ng Katoliko ay hindi tumutugma. Mayroong mga uri ng ideya at konsepto ang Panginoong Jesucristo noon na salungat sa modernong Katoliko ngayon. Gaya na lamang nung unang siglo, ang Panginoong Jesucristo at yung kanyang mga kasamahan ay hindi sentralisado ang kanilang mga nagtuturo. Ngayon, ang basihan ay nasa Vatican ng Katoliko. Wala pong Vatican na itinuturo ang Panginoong Jesucristo noon sa kanyang kapanahonan.
Last 2 minutes po. 2 minutes na lang. Parang kaunti lang naman yung aking mga masasabi. Ganun lang naman kasi balik tayo dun sa topic. Patutunayan ko na hindi si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Ang patunay po natin dun, yung inulit lang natin kanina, walang legal na dokumento na si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Ang ikalawa, yung kasaysayan ay hindi tumutugma. Yung ikatatlo, yung mga turo ng Katoliko ay hindi iniutos ng Panginoong Jesucristo. Iyan lamang po. Kaya tayo ay nananatiling skeptical. Kulang po ang ebidensya para panghawakan na si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Yan, 1 minuto na lang. Siguro dyan ko na muna uubusin ang first stand ko. Salamat po mga kapatid. Okay, dako naman po tayo.